Muli po kaming dumudulog sa inyo, Panginoon. Umaasa na sa aming gagawing pag-aaral, hindi lamang mga katuruan ang masusumpungan namin, kung hindi higit sa lahat, masusumpungan namin ang iyong anak na si Jesus, na siyang aming Panginoon at tagapagligtas. Siya na patuloy na nagsusustain ng buhay namin. Siya na patuloy na nagbibigay ng patnubay at biyaya upang sa mundong ito ay makapagpatuloy kami na may kasiglahan sa aming pananampalataya. Siya na hindi kami iniiwan, Panginoon, kahit na sa gitna ng pagkakadapa sa kasalanan at paminsan-minsan willfully turning away from your law. Siya, Panginoon, pa rin ang nagtaguyod sa amin. Kaya tulungan mong patuloy namin siyang makilala sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung naalala ninyo ay pinag-aralan natin, yung huling nandito ako ay may kinalaman sa katuruan ng salita ng Diyos ng tinatawag nating sanctification. Nandoon ang buhay natin magmula nang nakilala natin ang Panginoon. Justification, sanctification, and one day, yung tinatawag nating glorification. At binanggit ko sa inyo na maging ang ating Panginoong Jesus ay involved sa ating sanctification. At yan ang nais kong bigyan ng pag-aaral sa umagang ito, a bit of Jesus' work of sanctification nung siya'y nandito pa sa mundong ito towards sa kanyang mga disipulo. At ang primary na ginamit niya ay maaari natin sa panahon na ngayon tawaging applicatory preaching or teaching, para patnubayan at gabayan, lalong-lalo na ang mga mahihina pa niyang mga disipulo at maging ang mga disipulo niyang nagkakasala laban sa kanya. At babalikan natin ang popular ng at mga napag-aralan natin dahil si Pedro po ay isa sa mga disipulo na napakaraming bagay na sinabi ang kasulatan patungkol sa kanya at maging yung one-on-one encounter niya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Bagamat alam na natin yung istorya na yon at ilang beses nang maaaring sumagi sa ating isipan, sa pag-aaral, ang focus natin ay maiiba. Not doon lang sa sin ni Pedro, kung hindi. Ang focus natin is how Jesus worked out to help Peter be sanctified. So, ang focus ay nandoon. And so, it is my hope na sa ating study, we will be able to acknowledge the truth that in following the Lord Jesus Christ, the best of Christians will be marked by serious faults, serious sins, and serious inconsistently that only a growing and maturing love for Jesus can address. Hanggang mamatay po tayo, maski na po ang inyong mga pastor, we will be marked, even the best of Christians, serious fault, serious sins, serious inconsistency, that only a growing and maturing love for Christ will be able to address. One writer said, the Apostle Peter is a jumble of contradiction.
He is commended more highly than his companions, but at the same time, he was also criticized more strongly than any of the apostles. Sinabi ng writer, as I continue quoting him, he was confused and clear-sighted, exasperating and lovable, boastful and humble, cowardly and courageous. Of the 12, his personality is vividly drawn in the Gospels. Kaya nga, maraming encounter tayo sa kanyang buhay. I have only two main points this morning. First, let us consider the most grievous act Peter did against Jesus Christ. The most grievous act Peter did against Jesus Christ. Pero bago tayo makarating doon, daanan natin yung ibang mga kahinaan, yung ibang mga faults na nirecord ng Bible sa atin. Ang una po ay makikita natin sa Matthew 16. Dito po sa Matthew chapter 16, beginning verse 21, ano yung makikita natin? He carnally rebuked the Lord Jesus Christ. Matthew 16, 21 to 23. Kakaiba po talaga itong si Pedro. In verse 21, mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pare at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinasabi, "Huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailanman mangyayari ito sa iyo." Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, "Layuan mo ako, Satanas. Ikaw ay isang katitisuran sa akin, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao." So doon makikita nyo, ang naging pagtugon ni Jesus ay yung sinasabi nating rebuke. Direct rebuke po ang inabot ni Pedro sa ating Panginoon. Napakalaga nito because nakita natin na yung nasa isip ni Pedro at yung ini-entertain ni Pedro ay isang bagay na magsisilbing hadlang doon sa misyon ni Jesus nang siya'y naririto sa lupa. Kaya nga, ganun na lang ang naging tugon. Katitisuran. Diba? At dahil nga sa mga bagay na yon ay direkto si Jesus. Dahil nga ang kanyang kaisipan ay lumalayo sa kalooban ng Diyos. At ito'y napakahalagang aralin maging sa mga pastor na katulad ko in dealing with members of the church, sa mga parents po, may mga kalalakihan na may mga batang anak at alam natin na you are to admonish your children or to raise up your children in the fear of the Lord. So kinakailangan at isang gabay sa atin ay pwede nating makuha dito sa ginawa ni Jesus na whenever we encounter na ang sinuman, maaring anak natin, maaring asawa natin, o maaring ang inyong pastor sa kanyang mga pinangungunahan na kung ang nakikita natin na lumalabas sa sinuman
ay diretsang paglabag doon sa malinaw na kalooban ng Diyos, dapat directly hinihinto ito. Kailangan matutunan ng mga, halimbawa, kung may anak kayo, doon sa dalawang lalaki natin, na kung pangungunahan nyo ang inyong mga anak, ay dapat magkaroon kayo ng malinaw na discernment na kung ang iginigiit ng inyong anak na gawin ay laban sa kalooban ng Diyos, dapat doon nyo ituon ang kanyang pansin. Na ang bagay na ito ay hindi mo pwedeng gawin sapagkat ang Diyos ang nagtakda na ang mga bagay na yan ay hindi kaaya-aya at kalugod-lugod. At alam natin, ikapapahamak ng isang tao kung siya ay magtutuloy-tuloy sa ganoong bagay. So, tuwiran ang pagbibigay ng turo. Ina-apply ni Jesus kaagad doon sa ginawa ni Pedro yung tinuturo ng Scriptures. Alam natin, there is a teaching from the Apostle Paul, you have to rebuke the unruly. So, ito yung kalooban, lumalakad tayo, kaya nga, even our brothers, if they are not walking in step with the church, concerning doing the will of God, that brother should be rebuked. Applicatory teaching, i-apply natin sa kanyang sitwasyon yung katotohanan. Kaya nga, ililinaw natin sa kanya. Na kaya ko ito ginagawa, o kaya sa mga anak ninyo, kaya ko ito ginagawa, anak. Kaya ganito ang gagawin natin at gagawin mo rin dahil may kinikilala tayong Diyos. So the point is always that there is God and this God has authority over me. Kung kini-question niya, kala ko ba, Daddy, mahal mo ako, ba't mo ako papaluin? Anak, di ba? Dapat napag-usapan nyo na yon. Ano ba yung pagka lumabag ka sa kautusan ng Diyos, anak? Sa kanyang edad, na-discern mo ito. Isang linggo, hindi mo pwedeng malaro yung mga laruan mo. So yun yung parang consequences ng stubbornness or sin niya, inaakma mo doon. So si Pedro, ganun siya. He carnally rebuked the Lord Jesus Christ. Pero hindi naman sinabi ni Jesus kung magsalita ka, parang kung sino ka. Di mo ba nalalaman ako yung teacher mo? Tagasunod lang kita. Tapos i-rebuke mo ko. Oh, di ba? May mga pwedeng ang pastor maging ganun. Sabihin ng pastor nakakalimutan mo ba ako pastor dito sa church? Wala kaya galang Jesus has nothing to do with that. Jesus has nothing to do kung ano yung position niya na nalalabag. Sa halip, sinasabi niya kay Pedro ng Manilaw, no, in his terms, no, dahil inaawat niya, nire-rebuke niya si Jesus. Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. I'm telling you, the things of God, ito yung kalooban ng Diyos na mangyayari. I'm telling you in advance. I am preparing you in advance. This is the will of God. No? Na ito mangyayari sa akin, I must go to Jerusalem and suffer many things from the elders, from the chief priests, and from the scribes, and be killed, and be raised the third day. Ay, hindi ubra yan. Hindi mangyayari yan, Lord. Hanggat nandito ako, hindi mangyayari yan. You see that? Diba? It is directly opposing what Jesus Christ is telling him is what God has planned. So pagka nagkaroon ka ng discernment na gano'n, hindi ka nagpapaligoy-ligoy, katulad ni Jesus, applicatory preaching kagad. No? But secondly, in Matthew 18, konting tihit nyo lang sa Bible nyo, he was also is more hearted for the sins of others. Eto si Jesus, no?
tinuturuan sila na kahit na ganito yung kasalanan, dapat ganito ang disposition mo. Anong ginawa ni Pedro? In verse 15, kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan ka kanya ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan, maging ang iglesia, ay turing mo siyang bilang isang hentil at maniningil ng buwis. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na anuman ang inyong talian, no, dito sa sa lupa ay yaong tatalian sa langit. At anumang inyong kalagan sa lupa ay yung kakalagan sa langit. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa, tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagtitipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Ang ganda ng paliwanag ni Jesus. Eto na naman po si Pedro. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasalang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makipito ba? No? So, nakikinig siya. Maganda yung presentation na kung ganito yung dealing. Pero si Pedro, parang para sa kanya, yung pagpapatawad may limitation. No? So, kaya kikita natin, small-hearted. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa inyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumput pito. So, dito nakita natin, di naman kaagad siya nire-rebuke ng Panginoon. Sa halip, tinuturuan siya ng malinaw. Hindi mo yata nagigets yung turo ko. Hindi ko, sabi ni Jesus, sinasabi sa iyo hanggang sa makapito. Hindi ganon ang turo. No? Sinasabi ni Jesus, kung dito sa kapatiran magkaroon ng mga problema, nagbigay siya ng gabay kung anong dapat nating gawin. Kung magkasala laban sa iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya, dyan pa lang, kahit mga Kristiyano, sablay na eh. Di po ba? Siya nagkasala, ako pa lalapit. Dapat siya. Kasi siya yung mali. Siya yung ganito. Dapat siya yung lumapit sa akin. At humingi siya ng patawad. Maaaring doon lalabas, hindi ka handang magpatawad. Sasabihin mo, ilang beses nyo nang ginawa sa akin yan eh. Nakukuha nyo. Yun yung usapin eh. Kaya nga sabi ni Pedro ilang beses? Ako, hanggang 7. Okay na ba yun, Lord? So parang, kala niya mapagpatawad na siyang tao. Well, sa ganung bagay, ano naging approach ni Jesus? But merely to explain kung ano talaga yung kanyang sinasabi. I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. So nililinaw mo. Kaya sa atin, nililinaw natin. Ano man ang ma-encounter natin sa mga kapatiran, nililinaw mo kung yung issue ba ay kasalanan talaga, kung may mali ba talaga. Kaya nga, sinabi, ikaw yung pumunta. So, pinag-aralan mo mabuti yung kanyang ginawa kasalanan sa tingin mo. Okay? Nilapitan mo siya, sinabi mo. Hindi siya pumapayag sa sinasabi mo. So, sabi dyan, para luminaw, magdala ka pa. Okay? So, nililinaw yung issue para lumawak ng gusto kung talaga bang may nagawang pagkakasala. Kung hindi pa man, ng mga ilang kapatiran, dalhin mo sa iglesia.
At hayaan mong tignan ng iglesia sa kabuuan ito. So makikita mo na may proseso na sinasabi si Jesus. Paano natin i-deal ito? Sabi ni Pedro, ilang beses ko yan dadalhin? 7? Hindi ganun ang turo ko, Pedro. I'm not talking about the number of times na basta nagkasala ang iyong kapatid, ito yung gawin mo. Para maging malinaw, baka ikaw naman ang mali. Kaya magdala ka. Kung sa tingin nila mali din, ayaw niya pa rin tanggapin, didalin mo sa church yung issue. So, walang pinag-uusapan kung ilang beses. Ang sinasabi lang, malinaw doon sa statement, kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid. Yun yung issue. So, kahit ilang beses, basta nagkasala siya, yung issue, hindi ilang beses niya nang ginagawa sa iyo yun. Nakukuha nyo. So, merong ginagawang paglilinaw ang ating Panginoon sa kanyang disipulo. Kaya, mga kapatid, mahalaga sa atin ito. No? Dahil may tendency nga tayo, doon pa lang sa unang birada ng Panginoon pumaroon ka at sabihin mo sa Kanya. Ayaw niya nga natin gawin ito. Sasabihin muna natin sa mga kakosa natin sa church, yung mga kalapit natin, magkampi-kampihan muna tayo. Kaya nga minsan, pag nadala na sa church, nagkampi-kampihan Wala, hati na yung church. Bago nadala sa church, nahati na Kasi nga, ayaw nating sundin yung bagay na itinuturo sa atin. Sa Matthew 26. So maraming encounter sa kanya si Jesus na hindi maganda talaga na dinidisplay. Pero ano ba yung attitude ni Jesus toward sa kanya? Sa Matthew 26, he was arrogantly boastful. Matthew 26 verses 31 to 35. Nais nating tignan. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, kayong lahat ay tatalikod dahil sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at ang mga tupa ng kawan ay magkakawatak-watak. Subalit matapos na ako'y maibangon na, ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. So parang katulad nung unang binasa natin. Tinuturuan na naman. Sinabi pa ni Jesus, nasusulat yan. Siguradong mangyayari yan. Yun ang sinasabi, yun ang approach ni Jesus. Mangyayari to, mga disipulo. Siguradong mangyayari to, kasi nakasulat O, di ba? Ngunit sumagot si Pedro, ito na naman. No? At sinabi sa kanya, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailan may hindi tatalikod. Kung sa atin yun ano sasabihin? Kayabang mo kapatid. No? Dagukan kaya kita sa sobrang mong yabang. No? Duwag ka naman talaga No? Pwedeng ganun yung maging approach natin. No? Pero si Jesus, sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito. Bago tumilaok ang manok, ay ipagkakailan mo ako ng 3 beses. Abay, hindi naawat si Pedro. Mayabang talaga. Sinabi sa kanya ni Pedro, kahit kinakailangan ako'y mamatay, nakasama mo, ay hindi kita ipagkakaila. Gayon din, ang sinabi ng lahat ng mga nahawa sa kanya, sa kanyang kayabangan, yung kanyang mga samahan. Amen! Mag-amen kay Pedro. Akalain mo yun? Diba? He was willfully also stubborn before Jesus. In John 13, ito, alam na alam nyo rin, yung hinuhugasan ba yung paa? Alala nyo na? Sa John 13,
beginning verse 3. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana, nagsimulang hugasan ng mga paa, mga alagad at pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya, nakakabigkis sa kanya. Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtanong sa kanya, Panginoon, hugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus sa kanya, ang ginagawa ko'y hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo hugasan ang aking mga paa kailanman? Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa sapagkat malinis ng lubos. Kaya't kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. So, very stubborn, di ba? Ito nga, hugasan na. Ay, hindi, Lord. May sinabi siya, hindi, Lord, sama mo na rin lahat. Ang gulo, no? Very stubborn. Pero, nakikita natin, no? The patience of Jesus Christ toward His disciples. Kaya, kayong mga leader, kayong mga pastor, can you be patient with a willfully stubborn member, arrogantly boastful? Kasi Jesus, very patient in dealing with them. Diba? Hindi ka agad kung iba ka, diba? Maayos-ayos ka, kung hindi, madidiscipline ka rito sa church. Puro discipline na lang. Jesus, hindi siya nagbabanta ng ganon. Wala ka makikitang pagbabanta. Yung rebuke niya, diretso lang, sinasabi niya, yung ganyang kaisipan, naaawatin mo mangyari yung kalooban ng Diyos para sa kaliligtas ng sanlibutan. Sa Diablo yan. Kaya sinabi niya sa kanya na yung boses ng Diablo ang naririnig ko sa iyo. Because it was a rebuke. But in many cases, tapos may nangyari pa rin later on sa kanyang buhay, hindi naman kaagad nang mature ang isang Kristiyano kahit na yung apostle. Di po ba? Sabihin natin parang ang hirap matuto ni Pedro. Tayo rin naman mahirap matuto. Ang tagal Di ba? Wala, i-consider mo kasi si Paul, napagalitan din siya. He was practicing sinful hypocrisy in Galatians 2. Galatians na yan. Si Jesus wala na. Sila na yung pinagkatiwalaan. Na-restore na si Pedro. Pero tignan mo, in Galatians chapter 2, meron na naman nagawa si Pedro. Beginning verse 11, anong sabi? Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, sumalungat ako sa kanya ng mukhaan, sapagkat siya ay nahatulang nagkasala. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisalo sa mga hentil. Ngunit nang sila'y dumating, siya'y umurong at humiwalay dahil natatakot sa pangkat ng pagtutuli or sa pangkat ng mga Hudyo. At ang ibang mga Hudyo ay nakisama sa kanya sa ganitong pagkukunwari. So doon ang linaw, sinful hypocrisy. Nagkasala siya. Yun na kaagad ang hatol ni Pablo. At ang ibang mga Hudyo nadamay na naman. Ngunit na makita ko na hindi sila lumalakad ng matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas
sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay ng gaya ng mga hentil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hentil na namumuhay ng gaya ng mga Hudyo? So that's a direct rebuke. That is applicatory preaching and teaching. So wala tayo ditong parang basta magsasalita ka na lamang. Even the Apostle Paul was doing that. You see, among the apostles of our Lord Jesus Christ, sabihin natin parang kawawa si Pedro. Siya lang yung na-expose ng gusto among the disciples. Kasi may plano ang Diyos. But there is something that Peter did to Jesus that he will never forget hanggang mamatay siya. Ano yun? Denying Jesus Christ 3 times. Kaya nga sinabi ko dun sa point natin, the most grievous act Peter did against Jesus Christ. He did it. Alam niyo yung kwento tungkol sa bagay na yan. Hindi lang once, hindi lang twice, but thrice. And the 3 synoptic gospels wrote about it. Matthew, Mark, and Luke. At alam natin na ang ganitong uri ng pagkakasala laban kay Jesus ay meron ng iginawad na kahatulan. Di ba? In Matthew 10, beginning verse 32, therefore, whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven. Denying Christ on earth, may kahatulan na po, will be repaid with denial before God in heaven. To deny Christ in this sense means to refuse to recognize who Jesus Christ is and the claims that He has over anyone's life. Paul, in writing Timothy, repeated the same teaching. In 2 Timothy chapter 2, verse 10, therefore I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. This is a faithful saying. So, di ba, maraming faithful saying. Ito. Ano to? For if we died with Him, we shall also live with Him. If we endure, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. And remember, that word in the Greek carries the sense of disowning. To deny Him means to refuse to acknowledge Him as one's own, to disown Him. In fact, matindi nga yung ginawa ni Pedro. Di nyo napupuna dun sa narration tungkol sa kanya. Yung isang pinakatindi dun, sa sobrang denial na ginawa niya, he addressed Christ merely as a man. Parang hindi niya kilala. Basahin ninyo mabuti. Parang hindi niya kilala si Christ. Parang sasabihin mo, hindi ko kilala yung taong yan. No? So, you're not your master, not, it's just, parang, nobody. Ganun katindi yung ginawa niya, mga kapatid. Hindi biro-biro to. It is a refusal to recognize His claims over one's life. The Greek tense, which is aorist, constative, pag aorist constative po, ang ibig sabihin,
It refers not to one moment of denial, but to the life in its entirety. Yung buhay niya, talagang nagpapakita. Kaya nga ang isipin mo, sino ba nagpapakita sa ngayon ito? Ito yung mga hindi Kristiyano. Lahat ng hindi Kristiyano has been denying Christ in the totality of their life. So if you're not a Christian, you're actually denying Christ. That He has a claim over your life. That Christ can send you either to hell or to heaven. That He has that power over your life. That He has the power to condemn you even now because of your sin. Jesus is not warning about an occasional lapse in one's witness. Kaya nga, yun ang pagkakaiba ni Pedro. So, ibig sabihin, pag tinignan mo yung use ng Greek, si Peter, hindi niya naman na-commit yun. For whatever reason, na hindi kasi natin nakikita kung ano yung emotional struggle, yung mga fears ni Pedro nung time na yung bakit niya nagawa yun. But it was merely temporal. Hindi yung ginamit dito na Greek tense, no? Temporary. Yung isa, staying, nananatili. Kasi pwede naman nagbago. Tayo ganun, nananatili hanggang sa ma-encounter natin ang ating Panginoon by virtue of the word preached and the work of the Holy Spirit sa ating buhay. Na-encounter natin yung salita ng Diyos and the Holy Spirit worked in our life, giving us a new heart. We were able to see who really Christ is. And so we come to Him in faith, acknowledging for who He is. Pero yung denial is there's nothing we acknowledge about any claims that Jesus Christ had over us. Sabi nga ni John MacArthur, the negative side of Jesus' warning is sobering. The warning applies to a person who makes an outward profession of Christianity but turns away when hard testing comes. Tapos nagbigay siya ng mga possibility. Ang isang possibility na binanggit niya, sabi niya, it is possible to deny Christ before men by silence, by failing to witness for Him and trying to be an unnoticed Christian whose friends and neighbors and perhaps even family would never suspect of being a believer. So, di alam ng mga kaopisina mo, Kristiyano ka pala. Di alam ng pamilya mo, Kristiyano ka pala. Di alam ng mga kapitbahay mo. Sabi ni John MacArthur, that is to deny Christ by practice. Tinatago mo. May pangalawa pa siyang sinabi. It is also possible to deny Christ by action. Living like the rest of the world lives with no higher standards or values. Kasi ayaw mong, mapuna, di ba? Ito yung struggle ng mga kabataang Kristiyano. Sa kanilang opisina, sa kanilang paaralan, ayaw nila, natatakot silang tuyain. Wow! No? Nandito na si Father, or nandito na si Mother, so and so. No? Hoy, tumahimik na tayong kayong lahat, ha? Nandito na yung holy classmate natin. Dahil takot tayong, or worker natin, takot tayo na maganon tayo, what do we do? Diba? Sumasabay na lang tayo sa buhay nila. Kung kumakain silang ayaw manalangin, hindi ka na rin nanalangin, baka kung ano mangyari. Diba? O kaya natuto ka manalangin ng dilat. Thank you, Lord, for the food. Dahil pag yumuko ka, makatanungin ka nung kaopisin mo, ba't yumuyuko ka? No? O kaya sabihin, ba't tinititigan mo yung ulam? Sabihin mo, I'm giving thanks to the Lord, my God, for His provision. Oh! Takot tayo mga ganun-ganon.
Di ba? Sa susunod baka mamaya, wala munang kakain. Nagpe-pray muna si brother Takot tayo. So, you follow their practice. No? O kaya nagkaayaan. Alam mo, that place is not healthy for a Christian. Ay, wala namang sin, but it's not going to be healthy for you to be exposed in that kind of places. Pero ayaw mong maging KJ, so sumasama ka. So, yun ang ibig sabihin ni MacArthur. Kaya lumalabas, hindi nakikita yung higher standards or values mo as a follower of Christ. Meron pa siyang binanggit na isa, it is possible to deny Christ by words, using the words profanity, vulgarity, blasphemy. Do you deny Christ? What should we do to Peter? What did Jesus Christ do? The gracious act of Jesus Christ did for Peter before the greatest trial and after the greatest failure of Peter. Diba? Before the greatest trial of Peter, Jesus actually prayed for him and warned him about this coming temptation and trial. Napakalaga nun for our sanctification, to be informed, to pray for one another, to be warned. That's very important in the sanctification. Kaya nga, sa Bible po, ang daming warning para sa isang Kristiyano. Sinasabi lang natin ng iba, ang dami namang bawal. Hindi siya bawal, warning siya. Dahil may ibang uri ka ng buhay, pag ginawa mo yan, mapapahamak yung buhay mo. Diba? Sa Mark 14, verse 27, Jesus said to them, all of you will be made to stumble because of me this night. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. So, pinagbabatayan ni Jesus, sabi niya, may nakasulat, may malinaw na katuruan sa Scripture. But after I have been raised, I will go before you to Galilee. Peter said to him, even if all are made to stumble, yet I will not be. Mayabang ba siya? Overconfident? Ano ba sa palagay niya? He seems to be so assured of himself. Jesus said to him, assuredly I say to you that today, even this night, before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. But he spoke vehemently. If I have to die with you, I will not deny you. In Luke 22, ito yung narration ni Lucas, verse 31. The Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. But he said to him, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. Then he said, I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you will deny 3 times that you know me. Grace is there. Jesus here is openly saying that they will be made to stumble that very night. He even pinpointed that Peter will deny him 3 times. And when Jesus gave this warning, he expressed the certainty of it. Kasi nasa Scripture. It is prophetic. Kaya ina-apply ni Christ. Ano yung application ni Christ? I am praying for you, Peter. Kasi alam ni Christ, matindi yung aabutin nila pare-pareho. Kasama si Christ. What was Peter's response? First, even if all are made to stumble, yet I will not be.
Sa Greek po, yung will not is a strong double negative. Ang sinasabi ni Pedro, kahit yung ma-stumble niya, absolutely I will not. Nakuha nyo? Double negative. Absolutely. Sigurado ko, Lord, hindi ako dyan. Hindi mangyayari sa akin yan. Siguro iba. Pero ako, malabo yan. Double negative. Second, he said, he spoke more vehemently. Alam nyo, hindi ko na-encounter sa English yung vehemently. Kaya anong sabi ko? Vehemently means excessively, insistently, emphatically. The author is giving a vivid picture of Peter going beyond normal limits to rule out that he would ever deny Jesus. In-insist niya talagang para sa kanya, kung posible yon sa ibang tao, sa akin, imposible siya mangyari. You see? Ini-insist niya. He is going, yun pong ibig sabihin dun going beyond normal limits. Bakit? He wants to rule out that possibility na sinasabi ni Jesus na many will stumble. Ako hindi ako kasama dyan. Kahit anong sabihin mo, Panginoon, hindi ako kasama dyan. And then thirdly, Lord, I am ready to go with you both to prison and to death. So, may follow-up siya. Ano yung follow-up niya? Strong, a very strong commitment. It's almost, dun sa statement, a vow is being made. Intindi, di ba? Kung ako yun talagang sira ulo ka. Naintindi mo ang pinagsasabi mo? Naintindihan mo ba? Medyo matapang naman si Peter, di ba? Nakita nyo nung uhulihin si Jesus Sumugod ka agad sangkaterba yung may konting tapang. No? O nagtatapang-tapangan lang. Yung mga nagtatapang-tapangan kasi, yan yung unang humahataw Pero mabilis mawala yan. Paggaganti na yung kalaban, kumakaripas ng takbo. J.C. Ryle said, and I quote, "This profession was the language of a self-confident, inexperienced disciple who had not yet found out the weakness of his own faith and the deceitfulness of his own heart. Men little know what they will do till the time of temptation actually comes." I think J.C. Ryle is very precise doon sa description. No? So, ang ganda. But secondly, Jesus actually invited Peter to pray together with Jesus because of the hour of the greatest trial for Jesus as well as for Peter is almost at hand. Actually, inimbita siya. Di ba? Magpe-pray si Jesus dahil nga the hour has come. Alala niyo sa garden. Inimbita niya yung tatlong close sa kanya na apostle. Pero ni-name niya at in-address niya si Peter. Kay Peter, wala lang. Natulog. Tinulugan lang yung issue. Kaya nga sabi niya, my soul is exceedingly sorrowful even to death. So stay here and watch with me. He came to the disciples, found them asleep, and said to Peter, "What? Could you not watch with me 1 hour?" Diba yung address niya specifically, si Pedro. Watch and pray. Nandun na naman yung warning. Watch and pray, Peter, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Nagpray na naman siya, pero si Pedro hindi sumama. See? He found them asleep again. If you were in the situation where Jesus reminded you of what Satan is about to do to you that very night,
And in order to counteract, He invited you to join Him in prayer. Will you not take this reminder seriously? Well, maraming katulad ni Pedro. Christ is no longer here with us, but He left His word. Marami pong warning sa ating mga Kristiyano kung paano hihina yung faith natin. Kaya po bumabagsak sa iba't ibang kung anong bagay mga Kristiyano. It's because they have not been listening to Christ as the apostles teach it. And here we learn that a prayerless Christian man or woman obviously is a powerless Christian man and woman. Yang salitang watch and pray, 3 times lang niya mapupuna. In Matthew 26:41, watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mark 13:32, but of that day and hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Take heed, watch and pray, for you do not know when the time is. And then in Luke 21:34, take heed to yourself, lest your hearts be weighed down with sin, carousing, drunkenness, cares of this life, and the day come on you unexpectedly. For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the earth. Watch therefore and pray, always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man. Tayo ba? Yeah, pati hindi na pididi ang mga kasalanan. Ba't natatanga yung ibang Kristiyano? Nagiging entertainment pa ng ibang Kristiyano yung mga sins na pinopromote. Second lesson, a solemn warning coming from God against what Satan and his forces can do must never be ignored or taken lightly. Don't ever ignore it or taken lightly. For we do not, Ephesians 6:12, we do not wrestle against flesh and blood. Are you serious about that? But against principalities, against powers, against rulers of the darkness of His age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. You see, it's a solemn warning coming from God against what Satan and his forces can do. And you must never ignore it or take it lightly. James 4:7, therefore submit to God. Resist the devil, and he will flee from you. In 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Bakit nagbabagsakan pati yung mga Christian leaders natin? Sa kung ano-anong kasalanan, carousing, yung mga binanggit dito. It's obvious if we will use scriptures that they have not been watching and praying. Puro na lang sila doing theology, making sermons here, lectures here. But how about watching and praying? Kasi pag in-identify mo yung sin, ba't sila bumabagsak? At tayo din. Yan eh. Sabi nila, so dapat you have been watching and praying because of these things. Bihira po yung ginamit. And thirdly, we really need Jesus in our daily living to overcome the world. The prince of the power of the air. I am the vine, John 15:5. You are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me, you can do nothing. Every day of your life, you need Christ. Do you need Christ? Do you always call upon Christ, day in and day out? If not, well, that's the reason why you have been failing. Perhaps not only failing, perhaps some of you are sinning. Philippians 4:10. But I rejoice in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again,
Though you surely did care, but you lack opportunity. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased. I know how to abound. Everywhere, in all things, I have learned both to be full and to hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, who strengthens me. Ibig ko sabihin, tayo, ang tagal na nating Kristiyano, kung dumating itong mga bagay na ito sa ating buhay, tapos magko-complain ka pa, magmamurmur ka against the Lord, ba't ba inalala ng Lord mangyari sa buhay ko? Taga-taga mo ng Kristiyano. Kung nakikinig ka sa sinasabi ng salita ng Diyos, sabi nga ni not that I speak in regard to need. May need. Pero natuto na ako in whatever state I am to be content. I know how to be abased. I know how to abound. As a Christian, have you learned that? Have you learned to be a Christian when you are in a situation you are abased? In a situation you are abounding? Have you learned what it is to live as a Christian for the glory of your Master, the Lord Jesus Christ? Pag hindi po, magmamurmur kayo and mag-complain kayo. And God has been saying, He hates it. He hates when His people murmur and complain. Both the Old Testament and the New Testament clearly teaches that. What is causing you to complain right now in your life? Be warned, brother or sister. That is not pleasing to God. In fact, the scriptures condemn such actuation. There are Christians who choose to suffer martyrdom rather than deny Christ under torture. We consider those Christians heroic. But there are other Christians who do not choose to suffer martyrdom. What do you do with those Christians who deny Christ under torture? And later would say, I'm sorry, because I did it out of fear. Or si Pedro. What would you do? Kung meron tayong member, dininay si Christ. Because the pressure is so hot. And then, magbabalik loob siya sa atin na pinapaliwanag niya, kaya ko lang nagawa ito, nagipit ako eh. Di ba maraming Kristiyanong gano'n? Siguro maunawaan naman ng Diyos. Siguro maunawaan ng Diyos, gipit na gipit ako, kaya nakagawa ko ng kasalanan. What do you do about that? Anong ginawa ni Jesus after that kay Pedro? Hindi niya napuna. May encounter naman si Pedro kay Jesus. Maraming appearances si Jesus. Pero wala akong nabasa na si Pedro na nagkasala kay Jesus, kusang lumapit kay Jesus. At humingi ng kapatawaran kay Jesus. Wala eh. The only encounter of Jesus with this person who has sinned grievously against him is what we just read in Matthew. It was Jesus who approached him, who talked to him about it. Saan nag-focus si Jesus? Hindi pinocus ni Jesus. Ba't mo ba nagawa yan? Ha? Ang tagal-tagal kitang tinuturuan. 3 years. Ng buhay ko, tinuturuan kita. Ilang beses kitang winarn. And yet, ginawa mo pa rin yun. Walang ganun. Walang ganung approach si Jesus sa kanya. Ano yung approach? Saan nag-focus si Jesus? There is only but one focus that Jesus did to help Peter. It is about love. Bakit? Why is he examining Peter's love? Kasi if a person really loves Jesus Christ, no matter what he has done, it can be corrected. Pero yung tao
yung professing Christian, na wala na talagang pag-ibig sa Lord, mahirap yun maibalik. Mahirap para sa kanya gawin yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, pag pastor ka o kapatid ka, kinukorek mo siya at ito yung dapat mong gawin para maayos yung problema mo. Kung yung pag-ibig niya sa Diyos bagsak, hindi niya gagawin yun kahit anong pagpupumilit. Kaya nga sinabi ko kanina sa opening statement ko, kahit ganito tayo, magkakamali sa buhay, magkakasala. But if your love for Christ is growing and maturing, you can overcome those things. Hindi siya mawawala, ma-overcome mo. Yung sinasabi ni Pedro, I can do all things. Bakit? Nagtutulak sa'yo, mahal mo si Kristo in the end. Tutumba at tutumba ka, pero bakit kayo bumabalik? Bakit nandito pa rin kayo? Kahit iyang-iyaan na kayo sa Panginoon. Bakit? Kasi sa puso mo, nandun pa rin yung pagmamahal mo sa Panginoon. Ayaw mong iwanan siya. Diba ganyan sa mga anak? Mahal natin yung anak natin kahit anong hirap natin kahit anong salbahe ng anak natin, hanggat may pag-ibig ka dyan sa anak mo at nabubuhay pa yan, matatanggap mo pa rin yung anak mo. Kahit nga asawa mo sabihin mo nagkaliko-liko na yan, ng babae pa, pero sa puso mo, sabihin pa ng mga, pati na yan, bumabalik sa'yo, hindi mo na lang hiwalayan yan. Nahiya ka lang sabihin, hindi, mahal ko pa rin niya kahit ganyan yan Nagkaloko-loko na. Diba, kahit anak mo sabihin, Nay, ano ka, martir? Hindi nga Unawain nyo. Alam ni Jesus, mahal siya ni Pedro. Kaya lang nung time na yon. Kaya nga kahit gano'n na nangyari, nandun pa rin si Pedro. Pero alam ko maraming tanong sa puso ni Pedro. Love for Jesus is very important. Diba, nalungkot nga si Pedro kasi kinurek din si Pedro. Naturo ko na sa inyo yung love, diba? Dalawang agape, agapao, no? Tapos dun sa ikatlong tanong. Kasi lahat ng sagot ni Pedro parang galing sa kanya Parang yung pride, yung pina-pride niya, yung pileo niya. Pileo is yung affection mo for someone. Tinatanong siya ni Jesus, ginamit ni Jesus, yung principled love, yung principled commitment. Parating sagot ni Pedro, I have affection for you. I love you. I love you, Lord. Doon siya nakasandig. Pangatlo, ginamit ng Lord yung kiniklaim niya. Peter, do you peleo me? Do you really have an affection for me? Nalungkot talaga si Pedro. See? Kung baka sa hindi na kailangan ni Jesus, ba't mo nagawa yan kung may affection ka sa akin? Ba't mo ako dinilan? Ano yung ganon? Yun yung ginagamit ni Pedro, kinuha ni Jesus. Do you phileo me? Yung dalawang tanong niya, do you agapao me? Ang sagot parati ni Pedro, no, I really care for you. Hindi na makasagot si Pedro, do you really care for me? Do you really have affection for me? Kung hindi maniniwala si Jesus doon, ano pa yung magagawa niya para mapaniwala niya si Jesus na may affection siya sa kanya? Nakuha niyo? Yung struggle ni Pedro, kaya nalumbay siya nalungkot siya. He wanted Peter to affirm his love for Jesus in himself, before the men that are there, and in the presence of the other men. I mean, in the very presence of Jesus himself. Mukhaan. Tinutulungan niya si Pedro sa bagay na yun. Kaya nga tinanong niya more than this, nag-aaway yung mga Bible scholar. Sino ba yung this? Diba? Do you agapao me more than this?
Sabi ng iba, more than dun sa mga isda. Ibig sabihin, do you love Jesus Christ more than your profession? Your love for your career? Do you? Do you love me more than this man? Itong mga, kahit nagkasala ka na, kabarkada mo pa rin, magkakasama pa rin kayo, hindi ka iniwan? Does your love for this, your friends, greater than your love for me? Marami pong tinuturo yun. Sa ating buhay. Ine-examine ng Panginoon yung kanyang pag-ibig. Tinatanong siya ng ating Panginoon. No? Our love for Christ must surpass anything or anyone. Why? It is the only thing that will finally deliver us from the kind of life we are living right now. If your love for Jesus is not very high, you'll never be able to overcome your failures, your sins. In the end, susuko ka lang. In the end, ang nakakatakot na hindi yung sinabi ko sa inyo. When you stand before Christ, and Christ said, I never knew you. Kasi, pinili mo mag-involve na lang dun sa activity. You love more Christian activities more than Christ. Do you love more your profession as a Christian? Or do you love more Christ? You must love Christ, not your profession of faith. No. Hindi, ano naman ako in fact, I belong to a Reformed Baptist Church. Who cares? If you belong to a Reformed Baptist Church. Christ will ask you, do you love me? Do you love me? Hindi mo rin pwedeng, I love you naman, Panginoon eh. Yan, minsan sinasagot natin. Really? Do you really phileo me? Why are you doing what you're doing? But in fact, that does not please me. See? So, you will be caught in your own words. Kaya nga si Peter, nalumbay siya. Pero yun din ang ginamit ng Lord para ibalik siya. Kasi alam ni Jesus, mahal siya ni Peter. Kaya anong ginawa ni Jesus, di ba? He tend the sheep, shepherd the sheep, the flock, and so forth. Meaning to say, with that, sabi ni Jesus, do what I want you to do. Obey me. If you love me, you obey me. Ano yung dapat kong gawin? You care for my flock. That's how Jesus brought back. That's how Jesus Christ was sanctifying Peter. Pero hindi po biglang nangyayari yon, mga kapatid. It took time. It took a process. At sa atin, ganun din. At sana po, mga kapatid, mga kaibigan, pag-isipan niyong mabuti. What is your current relationship with Christ? Are you in Christ? Really in Christ? Do you love Christ? And if Christ will look at your heart, will Christ see, like He has seen in Peter, that you really love Him? Or are you merely performing religious duties? I hope and pray that you will choose to love Christ and you will never regret it. But if your choice is not, you know what to expect. The wrath of God will one day fall upon you. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Pagpalain po ninyo ito sa buhay namin dahil marami din po kaming failures, compromises, and even sin na nagagawa laban sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, na sa gitna ng lahat ng ito, hindi mo rin kami iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan,
Samantalang kung ito'y gawin mo, wala kang magagawang mali sa amin. We only deserve it. And yet, it is your choice, Lord, to continually love us, care for us, and establish us. Pero sana, Panginoon, wag namin gamitin ito to continue to live a life of disobedience or overconfidence, for it might lead us one day to the most fearful thing when you finally would say, I never knew you. Depart from me. Enable us, Lord, even with this weakness manifesting in our life, to trust you, to trust your word, to trust the guidance you're giving to us, and even, Lord, to accept the forgiveness that you always grant to us when we confess our sin. Thank you so much, Lord Jesus, for saving us. Thank you, Lord Jesus Christ, for remaining with us. In Jesus Christ's name. Amen.